Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at pasensya na, dalawang araw akong medyo wala pong upload at hindi po ako gano'n nakapag-vlog dahil po araw ng araw ng pamilya, 'di ba? Kapag sumasahod ang tatay, dapat mayroong panahon sa pamilya. So ako po hindi gano'n nakapag-vlog dahil meron po akong mga inasikaso din. Ngayon po, ita-topic natin itong mga nakita natin na mga napakagandang reaksyonan nitong mga nakaraang araw. At hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako'y solid Yorme Isko Moreno supporter. So ako po ay talagang puso't isipan ko para kay Yorme Isko Moreno. Ngayon, nito pong nakaraang araw, nakita natin na etong si Sara at si Aimee ay pumunta kay Yorme. So, kasi after nitong Holy Week, meron akong mga vlog dapat na gagawin para kay Yorme. Hindi ko nagagawa na wawaglit sa isipan ko. Kasi nga gusto ko siyang suportahan dahil bukod sa ako malaking tagahanga ni Yorme, ninong din siya ng aking anak. At magkumpare kami ni Yorme. Alam niyo po, wala akong nakikitang masama kung puntahan man siya ng kahit sinong kandidato. Pero dito kay Sara Duterte saka kay Aimee Marcos, isa lang ang naisip ko. Kaya nila pinuntahan si Yorme Isko Moreno kasi kailangan nila to. Kailangan nila si Yorme. Bakit? Sa Maynila po, lamang si Yorme Isko Moreno sa survey. Ngayon, kailangan ni Sara Duterte at ni Aimee Marcos si Yorme para po makuha ang boto ng mga botante sa Maynila. Okay, tignan natin kung gaano karami ang kumbaga Manila voters. Okay, list, ano ba to? Okay, tignan natin kung how many voters in Manila City. Okay. Ilan ba to? Alang nakalagay kung ilan ng botante sa Maynila. Pero sigurado ko na marami pong botante sa Maynila Eto, tignan na lang natin dito. Naku, 2013 pa to Gusto ko lang makakita ng kung ilan po ang botante sa Maynila. Tignan natin. Pero mukhang mahirap hanapin. Okay, ito. Those selected took their respective offices, okay, for a 3-year long term. Okay, meron pong noong 2022, mayroong 1,133,042 voters. Doon po sa Metro Manila, sa Maynila. Maynila lang po ito, Maynila lang. Meron pong 1,133,000 noong 2022. Pagpalagay na lang natin, umakyat to ng mga siguro 100,000, 200,000 o sabihin natin 1.2 million ang botante ng Maynila. Alone na, Maynila lang mismo. Ngayon po, ang kailangan kasi ni Sara Duterte ay isang katulad ni Aimee Marcos na uto-uto, na kayang-kaya niyang hatakin, linlangin, imani-obra ang utak. So, kailangan nila ng isang balwarte na merong solidong boto na makukuha. So, kung makukuha nila ang Maynila through Yorme Isko Moreno,
Meron na silang solido. Pagpalagay na lang natin, 1,000,000 ang boboto dito sa Maynila kay Amy Marcos. Isama pa ang mga kinakandidato ng netong si Sara na si Tolentino saka si Camille Villar. Kunwari, inan niya rin yan, pinupush niya rin yan sa Maynila. Meron siyang mga senador nakakampi sa kanya sa impeachment trial. Kaya po, sabi ko nga, kaya pinuntahan nila si Yorme sa Maynila kasi kailangan nila to. Samantalang noong 2022 election, ini-snub ni Sara Duterte si Yorme Isko Moreno. Alam nyo ba, ilang beses nag-apply ng pangangampanya, campaign rally sa Davao Region si Yorme Isko Moreno? Hindi po pinayagan. Davao City, mangangampanya ang Yorme team, ang Isko Moreno team, pati si Doc Willie Ong. Hindi po pinayagan. Nakapangampanya lang si Yorme sa Zamboanga, General Santos City, sa Sarangani, sa Butuan, sa Pagadian, sa may hindi siya nakapuntang Marawi eh. Pero sa mga gilid-gilid na bayan ng Marawi nakapunta siya. Saan pa ba? Marami din naman siyang napangampanyahan diyan sa Mindanao, pero hindi po siya nakapangampanya sa mismong Davao City. Dahil ayaw ni Sara magbigay ng permit noon. Di ko alam kung ayaw ba niya na mayroong ibang mangampanya na presidentiable doon sa Davao City. Kumbaga, yan yung nakarating sa akin na information. Kasi tinanong ko kung bakit nalibot na yung buong Mindanao, halos nalibot na buong Mindanao, hindi pa nakapunta si Yorme sa Davao City, which is iyon ang pinakasentro ng Mindanao. So, meron sa aking nagsabi na hindi daw po nagbibigay ng permit ang Davao City. Sino ba mayor nung time na yon? Di ba? Wala namang iba kung hindi si Sara. So, yun ang pumasok sa isip ko na si Sara ay ayaw magbigay ng permit sa ibang mga presidentiables noong 2022 election kasama na si Yorme Isko Moreno. Tapos ngayon makikita ko na pinupuntahan niya si Yorme. Alam niyo kung ano pumasok sa isipan ko? Mabait talaga si Yorme. Kung kabaitan lang, kung bait lang ang kumbaga titingnan natin sa isang Yorme Isko Moreno, grabe talaga. Grabe ang pagiging humble, down to earth, at hindi mapagtanim ng sama ng loob, at wala po itong kahit anuman lang na kumbaga nararamdaman na panibugho sa tao. Swerte ni Sara sa ni Amy kasi sinarap sila ni Yorme at hinayaan na gamitin ang kanyang entablado sa Maynila para maipresenta etong si Sara Duterte at si Amy, at para maikampanya ni Sara Duterte si Amy Marcos. Alam niyo po, habang nandoon si Sara Duterte, punong-puno ng kaplastikan at punong-puno po ng yung masabi na natin na katarantaduhan ang pinagsasasabi ni Sara Duterte. Ibang klase talaga ang kumbaga karakas ng mga Duterte. Alam niyo yung kahit na tinarantado nila yung tao noon, kasi nga grabe ang pangisnap ni Sara. Meron pong mga nagsusulong ng Isko Sara o isa sa Visayas region at sa Mindanao region para sila ang maging tandem sa 2022 election. Kumbaga, kahit na nasa unit team si Sara Duterte, pinapartner siya sa iba't ibang mga kandidato. Di ba? Merong Panfilo Lacson and Sara. Merong nagsasabi na si Leni Robredo saka si Sara. Meron ding Pacquiao at Sara. Meron din pong sino ba yung isa pang kandidato?
Nakita ko yun eh. Talagang pinopromote nila yung kanilang grupo na si Sara ang kanilang vice-presidente. So, bukod kay PBBM, marami pong naging kapartner si Sara noong 2022 na hindi po inaccommodate ni Sara kasi nga po may unity team siya with PBBM. Ngayon, kaya nakakuha ng maraming boto si Sara, mas marami pa kay PBBM dahil nga po sa ganong kaparaanan na meron pong mga nag-tandem-tandem o meron pong nag-tandem kay Sara na grupo na kanilang presidentiable, like yun nga, Isko Moreno and Sara. So, nung ako po sumusuporta noon kay Yorme Isko Moreno noong 2022 election, sinuportahan ko rin si Sara. Kasi nga po, yan ang yan ang kumbaga sinusulong na kandidato. At isa pa, ako po ay naniniwala pa noon na kapag si Sara ay naging vice-presidente ay malaking tulong sa kanyang presidente. Yung pala, si Sara Duterte pa pala ang mangunguna ng kumbaga korupsyon, mangunguna sa mga pagbabanta sa buhay ng presidente, pangtatarantado, panggagago, panggugulo. So yan po yung aking inayawan na kay Sara. Dahil nga po sa kanyang ginagawa na ganyang panggagago sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon balik tayo dito kay Yorme. Ngayon po, nung panahon po ng 2022, kahit na ano pong panawagan nung grupo na nagsusulong ng ISA or Isko Sara 2022, ay hindi po ito pinansin ni Sara. Tapos ngayon, nandyan siya sa Maynila na kung saan ay malakas ang kandidatura ni Yorme, pagsisiksikan nila yung sarili nila. Alam niyo po, itong si Amy Marcos, nung mga panahon ng siguro mga 2024, mga kalagitnaan ng 2024 or early 2024, meron na po akong nauulinigan na itong si Amy Marcos daw po ay kakandidatong mayor ng Maynila. Pero, hindi po yan nagkatotoo ngayon, di ba? Hindi yan nagkatotoo. So, ngayon ko naisip, alam nyo, etong si Sara saka si Amy talaga, magaling lang talaga sila kapag may kailangan sila sa tao. Kasi kung si Amy Marcos ay bumaba sa pagka-mayor ng Maynila at kinalaban niya si Yorme, tingin nyo ba? Papansinin niyan si Yorme? Hindi. Bagkus kung ano-ano pa ang mga sasabihin niya na masasama about Yorme. Kasi yun ang nakikita natin na na style na nga pangangampanya nitong si Amy Marcos ngayon, di ba? Paninira sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Si Sara Duterte paninira kay PBBM. Diba? Kaya sabi ko, grabe ang galawan na ito. Grabe as in grabe. Talagang etong si Sara gagawin ang lahat para lamang maka-eskapo sa impeachment trial. Gagawin ang lahat para lamang po hindi siya ma-impeach sa Senado. Kasi nga, kaya niya sinuportahan si Amy Marcos kasi si Amy Marcos kahit papaano Marcos yan. Malakas ang impluensya niyan kapag yan ay nabalik ulit sa Senado. Kapag siya'y naging senador pa din ngayong 2025 election, malakas ang hatak ni Sara Duterte sa Senado. Kahit na majority ng mga mananalo ay mga nasa alyansa. Let's say makalusot si Amy Marcos. Hindi natin maisasantabi ang impluensya nito. Kita nyo naman kahit si Chis Escudero, 'di ba, dinadarag niya. Ina-under niya. Ginagawa niyang siya ang Senate President na gusto niya siya ang masunod. Diba kaya sabi ko, matindi tong galawan na ito. Napakapangit po, napakadelikado po nitong mga taong to. Dahil itong mga taong to ay galawang desperado na. Dahil kahit na ang isang Yorme Isko Moreno na inisnab ni Sara Duterte noong 2022,
Aba, ngayon po ay pinuntahan at umakyat pa sa entablado at sinusuportahan pa ngayon si Yorme as mayor sa Maynila. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kasama ni Yorme Isko Moreno si Mo Cayuson sa sa kanyang 3rd District Councilor yata ang kinakandidatuhan nitong si Mo Cayuson. Ngayon, ito lang masasabi ko, sa mga taga Maynila na nagmamahal kay Yorme, hindi naman porke kasama ni Yorme sa entablado o pinuntahan si Yorme sa Maynila sa oras ng kanyang pangangampanya, ng kanyang meeting de avance o ng kanyang rally, campaign rally, obligado na kayong iboto etong si Amy Marcos at ang iba pang mga kinakandidato nitong si Sara Duterte doon sa kampanya na yon. Hindi po obligado ang mga taga Maynila na sundin ang mga pinagsasasabi ni Sara Duterte. Ito nga po yung naisip ko, sabi ko nga, baka mamaya matalo si Yorme dahil kila Sara. Dahil ito nga sila Sara at sila Amy, negative na negative po ngayon ang kanilang kulay, itim. Si Yorme, puti. Itim ang kulay nila tapos ngayon, sumama sila sa puti. Si Yorme hindi nagbabago ng kulay, puti na may halong blue. Ang puti, kalinisan. Ang blue, ang blue ay tawag dito, parang bravery. Yung blue ay papahiwatig po ng pag-asa. Ang blue po ay magandang kulay, maayos na kulay ang blue. Pero itong dalawang taong to, itim to Diba? Tapos pupunta sila kay Yorme, diba? Parang ang pangit naman. Itim, pumunta sa puti at blue. Kung pumunta sila dun sa pula, okay pa kaya sabi ko, matindi na to. Ito yung tinatawag na na galawang desperada. Sa mga taga Maynila po, hindi po kayo obligadong iboto si Amy Marcos. Hindi po kayo obligadong iboto si Mo Cayuson o kahit sino pa na mga pro Duterte sa Maynila. Alam ko po na marami po ang may ayaw kay Duterte sa Maynila. Pero gusto nila si Yorme na bumalik sa Maynila. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, hindi nyo man iboto si Amy Marcos, wala pong problema kay Yorme Isko Moreno yan. Kasi nga po, panahon ng kampanyahan ngayon, si Yorme ay open sa lahat. Lahat ng gustong sumuporta sa kanya, lahat ng pwedeng o may plano o may gusto na umakyat sa kanyang entablado, welcome. Ganyan kabait si Yorme. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, huwag niyong suportahan si Amy Marcos dahil lamang kay Yorme Isko Moreno. Si Yorme ang ipanalo natin sa Maynila. Pero si Amy Marcos, huwag nating ipanalo sa Senado to. Kasi alam niyo po, kapag ipinanalo niyo si Amy Marcos, para maupo sa Senado na naman, 1 milyon po kayong botante dyan O 1.2 million na botante dyan po sa Maynila. Kapag po naipanalo niyo si Amy Marcos, nako, delikado po ang ating bansa. Delikado po ang ating Senado. Yung mga salita diyan ni Sara Duterte na siya na yung magiging presidente, papalitan ng emblem o ng sign yung nasa harapan niya na ikalawang pangulo, ilalagay daw po ay yung tatak ng opisina ng presidente. Alam nyo, totoo yan. Kapag si Amy Marcos ay nanalo, pwede na si Amy Marcos ang susunod na vice-presidente. Baka ito ang ipinangako ni Sara Duterte kay Amy. Kaya, si Amy naman sunod-sunuran kay Sara Duterte. Para nga naman makaligtas sa impeachment, etong si Sara Duterte, ano ba ang pinakamainam na gawin? Manggulo ng gobyerno.
guluhin ng gobyerno ang buong bansang Pilipinas. Para nga naman si PBBM, baka nga mapilitang bumaba. Kaya nila nagagawa yung mga ganyan na mga biro. Actually, napakapangit na biro niyan yung katulad nun, merong salita si Inday Sara sa isang speech. Sinabi niya, dating Pangulo si BBM. Biruin nyo, hindi pa po natatapos man lang ang halos 3 taon ni PBBM. Sa June pa yata magtatapos ang 3 taon ni PBBM. Ang tawag na ni Sara, dating Pangulo. Kasi nga po, may teorya ako na para mapigilan ang impeachment trial at hindi na ito matuloy, guguluhin nila gobyerno. Aagawin nila kay PBBM. Hindi ko alam kung sa anong pamamaraan. Pero, pwede nilang agawin yan kay PBBM, tapos si Sara na presidente. Tapos sino ang pipiliin niyang vice presidente? Si Amy. Diba? So, kapag dating ng 2028, Sara and Amy. Gano lang yung mandaya sila sa eleksyon sa 2028? Di another 6 years na sila ang mga magiging pangulo at pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya po, para mapigilan yung teorya ko na yan, huwag nating ipapanalo si Amy. Si Yorme, iboto natin. Mga kamag-anak ko po sa Maynila, solid Yorme. Mga taga Sampaloc, mga pinsan ko dyan sa Sampaloc. Solid. Yorme talaga, ayaw na nila kay Lacuna. Meron akong lola, nakakatanggap ng parang 500 yata yun. Allowance. Ano nangyari? Ilang buwan hindi nagkaroon. Tapos nung nagkaroon ulit, nung malapit na lang ng eleksyon at malapit na ang kampanyahan, saka yung nabuking na tinigil. May nagbuking na itinigil ang allowance ng mga matatanda. Ang dahilan po, ang sabi sa akin, ang dahilan daw, nagbabayad pa daw ng utang ang Maynila. Kaya daw po tinanggal muna allowance sa mga matatanda. Nung nabuking at may nagsiwalat, ibinalik yung allowance na 500. Diba? Kaya alam niyo po, wag na tayong magpalinlang, wag na tayong magpaloko sa Maynila. Iboto natin si Yorme Isko Moreno. Pero wag niyo pong iboto, wag niyong suportahan si Amy Marcos. Kasi ginagamit lang nila si Yorme. May kailangan sila kay Yorme, kaya nila pinuntahan. Pero noong 2022, etong si Sara at si Amy, iniisnab lang si Yorme Isko Moreno. Iniisnab lang. Grabe ang pang-iisnab niyan. Naintindihan ko na mayroong unit team si Sara. Pero ni minsan, panahon ng kampanyahan, hindi po yan nakaisip man lang na puntahan si Yorme. Tapos ngayon, pupuntahan. Diba? After na maging citizen Yorme, meron ba kayong nakita man lang na dinalaw ni Inday Sara si Yorme? O kumbaga pinuntahan man lang after ng election 2022 nung natalo na si Yorme? Wala. Ngayon lang. Bakit? May kailangan kasi. So, ganyan po ang mga linta. Ganyan po ang mga pusit. Kaya sa mga taga Maynila, iboto nyo si Yorme. Ipanalo natin si Yorme. Pero si Amy Marcos, wag nyong iboboto. Kasi delikado po ang ating bansa dyan sa dalawang yan. Si Puset, saka si Babalina. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Shoutout kay Nay Elvira David. Thank you po. Talagang batang Maynila yan. Si Nay Elvira David. Yan ang isa sa mga natin, mentor pagdating sa Maynila. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.